Bagong update po tayo. Ang sabi ho nila dyan, tila isusunod na ho si Pangulong Vice President Sara Duterte. Bakit ho Pangulo? Alam na natin yan, matik na yan. Pangulo na yan. Kaya lang, alam niyo naman, ang mga demonyo sa paligid, lalo na yung mga nakaupo dyan sa kamara at sa palasyo, alam naman po natin may maitim na balak, lalo na ngayon na ang problema kasi sana kung itinatago nila. Pero lumalabas kasi nga po merong madaldal. Meron nung madaldal dyan sa Malacanang na tila nabubuking ang mga plano. Diba? Ano yung plano na yon? Na isunod na si VP Sara Duterte. Alam ko na to Sinabi ko na to na talagang hindi ko sila, mula nung inusig nila si Pastor Kibuloy, sinunod si Pangulong Duterte, this time, ang pinaka-grand plan nila ay mawala sa posisyon si VP Sara Duterte at makuha nila yung 2028 presidential para tuloy-tuloy nga naman Marcos Romualdez ang mangyayari sa bayan natin. Gusto nyo ho ba nun? Hindi ho. Alam nyo mga kababayan, ako po ay nag-iisip lang ng hindi maganda. Kasi alam nyo, alam naman po natin na si Bongbong Marcos ay isang mahinang nilalang. Diba? So, sigurado ako dahil alam niya mahinang nilalang siya, kailangan niya yung ang kanyang pinsan ng isunod. Dahil hindi pa naman kaya nung anak niya. Diba? Kaya yung pinsan na lang niya isusunod niya na tapos after nung pinsan, maaari yung kapatid, tapos after nung kapatid ay etong anak na niya. Pwede na yon. Hanggang hindi na nila bibitawan niyang alam na niyo na maugali niya mga yan Diba? Katulad nung ama niya na walang matetegi na ayaw pang bitawan yung Malacanang. Ginawa na talagang tirahan. Sabi nga, 'di ba? Ano bang sinabi nung isa sa mga nangampanya sa kanila, 'di ba? Gusto nyo bang ibalik sa kanilang tahanan? Diba? May pagganong-ganon pa. Wala nyo kung sino 'yon. Kung naalala ninyo. 'Di ba? Kasi nga ang turing nila sa Malacanang kanila. Kaya dire-diretso na 'yan. Eto nga ngayon, ang kanilang pinupuntiryan na ngayon ay tapos na yung plano nila kay Pangulong Duterte at pinupuntiryan na nila ngayon ay si VP Sara Duterte. At kaya ngayon may bago na naman silang pautot kesyo umuwi na daw si VP Sara Duterte dahil para magampanan ng trabaho. Naturing ang abogado ito, no? Hindi mga kababayan, naturing ang abogado ito pero yung kaalaman niya pagdating sa trabaho ng Vice President, umuwi na daw kasi magtatrabaho siya. Hindi niya ata alam ang trabaho ng Vice President, no? Hindi niya ata alam. Ewan ko ba dito? Nagpaalala naman ng Malacanang kay Vice President Sara Duterte na dapat pa rin siyang magtrabaho bilang vice. Sinabi rin itong dapat paigtingin ang investigasyon sa confidential funds ng Office of the Vice President dahil sa mga bago at kakaibang pangalan ng mga nakatanggap ng pondo. Ang tugon ng vice sa pagtutok ni Ivan Mayrina. Hanggang April 30 pa ang bisa ng Travel Authority na ibinigay kay Vice President Sara Duterte ng Office of the President. Pero may paalala na ang Malacanang kay VP Sara. Kailangan din po siya ng Pilipinas bilang Vice Presidente. Gusto nyo, palitan na lang natin yung presidente. Hindi lang para sa kanyang ama. Sige na, upauwiin natin yan. Palitan na natin yung presidente. Di ba? Hindi kasi parang hindi alam ni ate kung ano ang trabaho ng isang Vice Presidente. Sigurado ko. Kahit yung mga nanonood dito, kahit hindi ko siguro maalam sa batas, kahit hindi ko maalam sa hindi ko abogado, alam mo ang isang papel ng job description ng ating Vice President. Although na acceptable po at maiintindihan po natin sa ngayon ang kanyang nararamdaman, pero tandaan niyo po niya, sinasabi niya po, milyon na Pilipino ang bumoto sa kanya at kailangan din po niyang pagsilbihan ito. Sinabi ito ng Malacanang nang tanungin tungkol sa Anong pagsilbihan? Alam mo ba job description ng Vice President? Ito yung spare tire. Pag naging inutil o pag di kaya may mangyari sa presidente, siyang papalit, that's it.
That's it, pansit. Hindi, pambirang buhay, Hindi ko maintindihan kung ano ba talaga nasa isip nitong ating vlogger sa Malacanang. Hindi ko talaga maintindihan eh. Ano kaya, anong nasa isip niyang job description? Katulad nung kay Lenny Robredo? Napakalat-kalat? Pag may disaster, nang gugulo? Iyon ho bang sa tingin yung description ho ng Vice President? Hindi ho job description ng Vice President yan. Ang description lamang ng Vice President ay maging spare tire. Ika nga. O kaya naman, kung meron siyang position as cabinet secretary, yun, pwede. Diba? Pero wala na ho, hindi na ho cabinet secretary si si Vice President Sara Duterte. So wala na ho siyang trabaho. Ang trabaho na lang niya talaga, palitan ng presidente kung sakaling may mangyari. Sinasabi mo ba na inutil yung presidente mo? Hindi, kung sinasabi mong inutil presidente mo, sige, palitan na natin. Huwag na siya magtagal dyan. Sa bagay, ang gulo mag-decide, paiba-iba, palitan na lang natin. Yun ba gusto mo? Hindi kami papalag. Kung presidente siya, hanapin mo, go. Hanapin mo siya. Pero kung ganyan, ito naman si ate, Utang ng mga bagong pangalan. Nang umunin. Tapos ito pa. Ito. Isa pa masasabi ko sa'yo, ate, alam mo kung bakit? Kasi tatay niya yung tinarantado ng gobyerno. Tatay niya yun. Naturalmente, bilang anak, mahal niya yung tatay niya, kaya niya binabantayan, sinisigurado na maayos naman ang kalagayan ng kanyang tatay. Ama niya yun eh. Madam, ako nagtatanong lang. Kulang ba kayo sa pagmamahal sa tatay niyo? At ganyan ang ka-cold ang treatment niyo sa mag-ama? Hindi, ako nagtatanong lang ako. Kasi parang wala ako kayong puso eh. Hindi, totoo. Eto, tumatawa lang tawa yung background ko pero matindi ito, mga kababayan. Wala ka bang puso? Kita mo na ginanon yung tatay mo. Binaboy, binastos ng gobyernong ito ang tatay mo. Ha? At sabi nga mismo ni Vice President Sara Duterte, kinidnap ng gobyernong ito ang tatay niya. Kitang-kita naman kahit sa ibang mga international commentaries, ganun ang ginawa, abduction. O kidnapping ang ginawa dahil hindi dumaan sa tamang proseso. Kaya kidnapping. Dahil tandaan mo, huwag mong kakalimutan, kahit sinusubukan yung iburahin yung Article 59, hindi nyo mabubura yan. Dahil pag binura nyo yung Article 59, burahin nyo na rin yung Article 7 na kung saan yun ang ginamit para siya ay mabigyan ng warrant. So, yung Article 59, kahit anong pagbalik-balik nyo, hindi mawawala yan. At nakalagay doon, kailangan talagang dalhin sa local court. Kaya ano nga palusot mo doon sa local court? Unang palusot mo sa Netherlands yung court. Pangalawang palusot ninyo, DOJ yung court. Hindi ko alam kung saan ka talaga nag-aral eh. Sabihin mo nga kung saan ang university mo, saan ka nagtapos ng abugasya para pag kung sakali magkaroon ako ng anak, hindi ko pag-aaralin doon. Kasi ganyan ang statement mo noong una. Hindi mo nga binabawi, hindi ka nga nag-sorry. Tapos etong DOJ, yun naman ang packaging nyo. O anak ng wewe naman kayo dyan, mga sir, mga ma'am. Napaka-sabit naman po nun. Tapos ito, hindi mo na naman alam ng job description ng Vice President. Ano ba talaga alam mo? May alam ka ba?